Ayuno ng Bansang Banal. Kalakip ng mga hakbang ng pagpapaningas sa tipan ng agape, inihanda ng pangangasiwang pangkalahatan sa pamamagitan ng Gabay Ministry. Ang mga gawa ng pagpapaningas at pag-aayuno sa ika-29 na taon ng pagkakahayag ng tipan ng agape ay batay sa ayunong pinili ng Panginoon na nasusulat sa Isaias 58:6-8 na siya ring diwa ng ating itinataguyod na ministeryo, ang We Care Ministry. Hindi baga ito ang ayuno na aking pinili, nakalagin ang mga tali ng kasamaan, na pagaanin ang mga pasan at papaging layain ang napipighati, at iyong alisin ang lahat na atang, hindi baga ang magbahagi ng iyong tinapay sa gutom at dalhin mo sa iyong bahay ang dukha na walang tuluyan pagka nakakita ka ng hubad na iyong bihisan, at huwag kang magkubli sa iyong kapwa-tao. Kung magkagayoy sisikat ang iyong liwanag na parang umaga, at ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw, at ang iyong katwiran ay mangunguna sa iyo, ang kalwalhatian ng Panginoon ay magiging iyong bantay likod. Magpapasimula ang pagpapaningas at pag-aayuno sa ika-20 ng Gabay 2025 sa Sikap Misial sa ika-6 ng umaga, at magtatapos sa Sikap Misial sa ika-6 ng umaga ng ika-2 ng Hepsiba 2025. Ang mga gawa ng pagpapaningas at pag-aayuno ay ang mga sumusunod. Una, buong pagtatalagang pagtataguyod ng mga takdang pagtitika. Ang takdang pagtitika ay gagawin sa loob ng 7 Sabat na magpapasimula sa ika-20 ng Gabay 2025, sa ika-6 ng umagang Sikap Misial at sa ika-6 ng gabing Sikap Misial o sa oras na itatakda ng puno ng sambahayan. Ay dapat na isagawa ng lahat ang programa ng pagtitika na inihanda ng kasangkapang pangasiwaan. Ang programa ay maaaring isagawa na sama-sama ng Bethel, cell o iglesia o individual. Ikalawa, kumpletuhin ang mga pagkakatipong pagsambang Karpus at Adonai at ang 7 hakbang ng pagpapaninga sa tipan ng agape. Ihandog nating kalugod-lugod ang ating mga sarili sa pagsamba sa Panginoon sa dako at sa panahong pipiliin niya. Masikap nating daluhan ang mga takdang pagkakatipong pagsambang Karpus at Adonai. Maging kabahagi tayo sa espiritu ng isasagawang mga ritual ng paghakbang na kalakip ng mga takdang pagkakatipong Adonai. Ikatlo, buong sikap na isagawa ang Sikap Misial o 7 panalangin sa buong araw na isinasagawa kada 3 oras na magpapasimula sa ika-6 ng umaga. Ika-4, itaguyod ang buong pag-ibig na pagpapadama ng malasakit sa kapatid. Sa diwa ng ayunong pinili ng Panginoon na pag-aanin ang pasan at palayain ang mga napipighati, buong pagkakaisa nating itaguyod ang pagpapadama ng pag-ibig sa mga kapatid na nangangailangan, sa mga kapatid na may suliranin sa pananampalataya at maging sa mga kapatid na nawalay sa paglilingkod. Pangungunahan ng team ng katiwala sa iglesia at mga itinalagang cell coordinator ang kapatiran na madalaw, matulungan, maipanalangin, mapayuhan at maakay na manumbalik sa kasiglahan ng paglilingkod ang mga kapatid na nangangailangan ng ganitong malasakit. Ikalima, makibahagi sa mga takda na kaugnay ng ministeryong We Care. Sa buong peryodo ng pag-aayuno ay pakapuspusin natin ang pagtatanghal at pagsusulong ng ministeryong We Care. Kabilang sa mga gawa na dapat na maitaguyod ay ang mga sumusunod. Pakikipagkaisa sa community services gaya ng feeding program, tree planting,
cleanup drive at iba pa. Pamamahagi ng Godward Magazine, pagsama sa pagmimisyon, paghahandog ng tanging handog na misyunig, pagsasanay bilang Speaker for Christ, pagtuturo ng mga araling pagliligtas. Ika-6, pagbabasa ng Biblia. Bukod sa mga talatang inihanda ng kasangkapang pangasiwaan, sikapin ng lahat na mapasimulan ang ugaling pagbabasa at pagbubulay ng mga banal na kasulatan. Ika-7, hindi paninigarilyo, hindi pag-inom ng alak at pag-iwas sa mga katulad na bisyo sa buong yugto ng ayuno. Upang ganap ng matalikuran ang mga gawang ito, gamitin nating pagkakataon ang ayuno ng bansang banal upang supili ng sarili, batahin ang hilig ng laman at lumaya sa mga gawang ito na hindi man ibinibilang na kasalanan ay hindi rin nakatutulong sa kalusugan ng katawan at pag-unlad bilang Kristiyano. Ika-8, hindi pagkain, labis na panonood ng TV at paggamit ng social media. Ang hindi pagkain sa tiyak na panahon, malabis na panonood ng TV, paggamit ng social media ay ipinapayo na isama ng kapatid sa kanyang personal na pag-aayuno sa buong yugto ng ayuno ng bansang banal. Ang inaasahang resulta ng matagumpay na pag-aayuno ay ang lalong malinis na pamumuhay, pagbubunga ng kaluluwa sa diwa ng We Care Ministry at ang pagdalo at pakikipagkaisa ng buong Bethel sa pasalamat at pagdiriwang ng tipan ng agape. Maispiritong pag-aayuno po sa ating lahat. Ika-15 araw ng ayuno ng bansang banal. Narito po ang mga talatang takda nating pagbulayan sa araw na ito. Bago ang takdang panalangin, sikap misyal. Ipinapayo na huwag lamang nating pakinggan ang mga talata. Sa halip ay buksan po natin ang ating sariling Biblia at pagbulayan ang mga talatang nasusulat sa Aklat ng Awit, Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 9. Ang Panginoon ay sumasagot sa iyo sa araw ng kabagabagan. Itaas ka sa mataas na pangalan ng Diyos ni Jacob. Saklolohan ka mula sa santuaryo at palakasin ka mula sa Sion. Alalahanin nawa ang lahat ng iyong mga handog at tanggapin niya ang iyong mga haing sinunog. Pagkalooban ka nawa ng nais ng iyong puso at tuparin ang lahat ng iyong payo. Kami ay magtatagumpay sa iyong pagliligtas at sa pangalan ng aming Diyos ay aming itataas ang aming mga watawat. Ganapin nawa ng Panginoon ang lahat ng iyong mga hingi. Talastas ko ngayon na inililigtas ng Panginoon ang kanyang pinahiran ng langis. Sasagutin niya siya mula sa kanyang banal na langit ng pangligtas ng kalakasan ng kaniyang kanang kamay. Ang iba ay tumitiwala sa mga karo at ang iba ay sa mga kabayo. Ngunit babanggitin namin ang pangalan ng Panginoon naming Diyos. Sila'y nangakasubsob at buwal. Ngunit kami ay nakatindig at nakatayo na matuwid. Magligtas ka, Panginoon. Sagutin nawa kami ng hari pagka kami ay nagsisitawag. Ika-15 araw ng ayuno ng bansang banal. Narito po ang mga talatang takda nating pagbulayan sa araw na ito. Bago ang takdang panalangin, sikap misyal. Ipinapayo na huwag lamang nating pakinggan ang mga talata.
Sa halip ay buksan po natin ang ating sariling Biblia at pagbulayan ang mga talatang nasusulat sa Aklat ng Awit, Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 9. Ang Panginoon ay sumasagot sa iyo sa araw ng kabagabagan. Itaas ka sa mataas na pangalan ng Diyos ni Jacob. Saklolohan ka mula sa santuaryo at palakasin ka mula sa Sion. Alalahanin nawa ang lahat ng iyong mga handog at tanggapin niya ang iyong mga haing sinunog. Pagkalooban ka nawa ng nais ng iyong puso at tuparin ang lahat ng iyong payo. Kami ay magtatagumpay sa iyong pagliligtas at sa pangalan ng aming Diyos ay aming itataas ang aming mga watawat. Ganapin nawa ng Panginoon ang lahat ng iyong mga hingi. Talastas ko ngayon na inililigtas ng Panginoon ang kanyang pinahiran ng langis. Sasagutin niya siya mula sa kanyang banal na langit ng pangligtas ng kalakasan ng kaniyang kanang kamay. Ang iba ay tumitiwala sa mga karo at ang iba ay sa mga kabayo. Ngunit babanggitin namin ang pangalan ng Panginoon naming Diyos. Sila'y nangakasubsob at buwal. Ngunit kami ay nakatindig at nakatayo na matuwid. Magligtas ka, Panginoon. Sagutin nawa kami ng hari pagka kami ay nagsisitawag. Manalangin, o tao, gawain, buhay at yamang Kristiyano. Ito ay ugaling pakasikayin mo, sapagkat takda sa iyo. Pagtapatan, kasakdalan, ay matang mo. Panahong nagdaan, di na babalik pa. Panahong narito, huwag nang maaksaya. Ang pagkakataong hindi ginawa, katumbas sa yamang nauwi sa bulan. Panahon ay ginto at kakaunti na sa iwi mong puso, ngayo'y nagpapadya. Ang magpakayaman, sikayin tuwina, sigaw ng pag-ibig kapatid, kilos na. Panawagan ng langit, oras ay mahalaga. Ikintal sa isipan, huwag waling bahala. Palungin pamumuhay, ngayon ay kaligdan na. Sumulong at hagkan na, yaong puspos na diwa. Ang manalangin, o tao, gawain, buhay at yamang Kristiyano. Ito ay ugaling pakasikayin mo, sapagkat takda sa iyo. Pagtapatan, kasakdalan, ay matamo.
ang 10 gabay ng sikap upang maging sakdal. Sa pangalan ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari natin, sa pamamagitan ng Inang Iglesia na kabanal-banalan, ako na inyong kapatid na Hiel na isang alipin ng Panginoon at itinalagang lingkod ninyo ay bumabati ng kapayapaan. Minamahal na mga banal na kapatid, karangalan ko na mapaglingkuran kayo. Lagi kong kinasasabikan na makita at makapiling kayo upang maging kasangkapan sa inyo sa mga pagtuturo, pagpapaalaala, at pagpapahayag ng mga katotohanan ng Panginoon sa ikalalakas ng inyong pananampalataya, sa ikatitibay ng inyong pag-asa sa Panginoon, at sa ikapagniningas ng inyong agape ukol sa lahat. Dahil sa paghahangad na makapaglingkod sa inyo, isang gawa ng sikap at pagmamahal ang sa inyo ay inihahatid. Sa patnubay ng banal na Espiritu, makapaghatid nawa ito ng kaaliwan at kaginawahan sa inyong mga kaluluwa. Sa mataimtim na pagbubulay sa mga mapapakinggang aralit, ay magbangon nawa ng bagong espiritu sa inyo upang sampalatayanan at gawin gaya ng mga utos ng Panginoon. Mga minamahal na mga banal na kapatid, binubuksan sa atin ang pintuan ng mabubuting kapalaran sa buhay na ito at sa buhay na darating. Ang pagpapala sa tipan ng agape ay lubos nating makakamit, kaalinsabay ng pag-abot natin sa kasakdalan na kalagayang nais ng Panginoon na marating natin na kanyang mga anak. Dahil dito, buong pagmamahal na inihahatid ng kasangkapang pangasiwaan sa mga banal na kapatid, ang 10 gabay ng sikap upang maging sakdal. Sa pagbubulay sa kredo ng Kristiyano, ay ating isinasapuso ang pinakamimithing maging ating larawan at ating sinasabing, ako ay Kristiyano. Ako'y handog sa kataas-taasang Diyos. Isang ilaw nitong sanlibutan, ako ay may kapuri-puring pag-uugali. Para sa ikaluluwalhati ng aking inang iglesia, ang kabanal-banalan, at sa ikalulugod ng aking amang Diyos, ang kataas-taasan, nagpipilit na maging ganap, may gabay ng sikap upang maging sakdal. Anong iglesia ang kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Iglesyang nangangaral. Ang isang tiyak na sagot ng Kristiyano. Ito ang ikalima sa gabay ng sikap upang maging sakdal. Isang katangiang nais mahubog ng Diyos sa mga banal. Pag-ibig sa kapwa ang pangunahing dahilan kung bakit ang Kristiyano ay dapat na makisangkot sa misyon ng iglesia. Ang pagmamalasakit ukol sa kapakanan ng kaluluwa ng kapwa ang siyang pinakadakilang gawa ng Kristiyano sa kanyang kapwa, tulad ng sa Panginoon na habag siya sa atin at ibiniyaya ang pananampalataya na ang layunin ay ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kaluguran ng Amang Hari ang lumaganap ang kanyang kaharian. Ito rin ang atas sa atin na nangakaalam ng katotohanan. Ang sumasampalataya ay magsasalita ng katotohanan na kanyang sinampalatayanan. Ang kasangkapang pangasiwaan ay tulong sa kapatid upang magkaroon ng bahagi ang lahat sa pangangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Binuksan sa atin ang mga pintuan ng pangangaral sa pamamagitan ng mga ministeryo na tulad ng Akay Agape, krusada ng pagsusuko ng sarili sa tunay na hari, Kampay Agila, ang programang Ang Kabanal-Banalan sa Himpapawid o ang Pangangaral sa Radyo, at iba pang mga kaugnay na ministeryo.
ang pagsasanay sa kapatiran upang maging mga speakers for Christ at UNICAP o UNICEM ng kapatiran at UNICEM for missionaries and pastors ay itinataguyod din upang magkaroon ng kakayanan ang kapatiran sa pangangaral. Siyang tunay na gawaing ikababanal ang pagsangkot sa pangangaral. Yamang tayo ay itinanim sa ating panahon upang magbunga ng mga kaluluwang sumasampalataya at maglilingkod sa haring walang hanggan. Ikaw kapatid, saan ka itinanim ng Panginoon? Kung saan ka nakikipamayan at kung ano man ang iyong ikinabubuhay, doon ikaw itinanim ng Panginoon. Ikaw ba ay nasa Pilipinas? Gumawa ka at tumulong sa paglaganap ng katotohanan. Ikaw ba ay nasa ibayong dagat? Buksan mo ang iyong palad upang ipagkaloob ang tulong na ipinagkatiwalang kakayahan sa iyo ng Panginoon at maghangad na magkaroon ng bungang kaluluwa na katulad mo upang makasama na maglingkod sa Panginoon. Huwag manghimagod sa mga gawang mabuti. Huwag mag-urong at magtikom ng palad sa pagtulong ukol sa gawaing ito. Ang atin ding mga pagtulong ay mga binhi na ating inihasik upang ang lalong mga pagpapala ng Diyos na may kapangyarihang magpadami at magkaloob ng higit at higit ay ating tatamuhin. Ang kapatid na nakikipagkaisa ay nakikisangkot ng lubos sa gawaing pangangaral. Hindi siya nakatingin o naghihintay lamang sa kaganapan ng takdang paglaganap at tagumpay ng iglesia, kundi siya ay kasama sa pakikipagbaka at nagtatanggal hanggang sa malwalhating pagtatagumpay ng mga gawaing pananakop. Sa huli ay may kapangyarihan ng kanyang tinig sa pagsigaw ng sigaw ng pagtatagumpay. Ang kabanal-banalan ay matatanghal. Ayuno ng Bansang Banal. Kalakip ng mga hakbang ng pagpapaningas sa tipan ng agape, inihanda ng pangangasiwang pangkalahatan sa pamamagitan ng Gabay Ministry. Ang mga gawa ng pagpapaningas at pag-aayuno sa ika-29 na taon ng pagkakahayag ng tipan ng agape ay batay sa ayunong pinili ng Panginoon na nasusulat sa Isaias 58:6 hanggang 8, na siya ring diwa ng ating itinataguyod na ministeryo, ang We Care Ministry. Hindi baga ito ang ayuno na aking pinili, nakalagin ang mga tali ng kasamaan, na pagaanin ang mga pasan, at papaging layain ang napipighati, at iyong alisin ang lahat na atang, hindi baga ang magbahagi ng iyong tinapay sa gutom, at dalhin mo sa iyong bahay ang dukha na walang tuluyan, pagka nakakita ka ng hubad na iyong bihisan, at huwag kang magkubli sa iyong kapwa-tao. Kung magkagayoy sisikat ang iyong liwanag na parang umaga, at ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw, at ang iyong katwiran ay mangunguna sa iyo, ang kalwalhatian ng Panginoon ay magiging iyong bantay likod. Magpapasimula ang pagpapaningas at pag-aayuno sa ika-20 ng Gabay 2025 sa Sikap Misial sa ika-6 ng umaga, at magtatapos sa Sikap Misial sa ika-6 ng umaga ng ika-2 ng Hepsiba 2025. Ang mga gawa ng pagpapaningas at pag-aayuno ay ang mga sumusunod.
Una, buong pagtatalagang pagtataguyod ng mga takdang pagtitika. Ang takdang pagtitika ay gagawin sa loob ng 7 Sabat na magpapasimula sa ika-20 ng Gabay 2025, sa ika-6 ng umagang sikap misyal at sa ika-6 ng gabing sikap misyal o sa oras na itatakda ng puno ng sambahayan. Ay dapat na isagawa ng lahat ang programa ng pagtitika na inihanda ng kasangkapang pangasiwaan. Ang programa ay maaaring isagawa na sama-sama ng Bethel, cell o iglesia o individual. Ikalawa, kumpletuhin ang mga pagkakatipong pagsambang Karpus at Adonai at ang 7 hakbang ng pagpapaninga sa tipan ng agape. Ihandog nating kalugod-lugod ang ating mga sarili sa pagsamba sa Panginoon sa dako at sa panahong pipiliin niya. Masikap nating daluhan ang mga takdang pagkakatipong pagsambang Karpus at Adonai. Maging kabahagi tayo sa espiritu ng isasagawang mga ritual ng paghakbang na kalakip ng mga takdang pagkakatipong Adonai. Ikatlo, buong sikap na isagawa ang sikap misyal o 7 panalangin sa buong araw na isinasagawa kada 3 oras na magpapasimula sa ika-6 ng umaga. Ika-4, itaguyod ang buong pag-ibig na pagpapadama ng malasakit sa kapatid. Sa diwa ng ayunong pinili ng Panginoon na pag-aanin ang pasan at palayain ang mga napipighati, buong pagkakaisa nating itaguyod ang pagpapadama ng pag-ibig sa mga kapatid na nangangailangan, sa mga kapatid na may suliranin sa pananampalataya at maging sa mga kapatid na nawalay sa paglilingkod. Pangungunahan ng team ng katiwala sa iglesia at mga itinalagang cell coordinator ang kapatiran na madalaw, matulungan, maipanalangin, mapayuhan at maakay na manumbalik sa kasiglahan ng paglilingkod ang mga kapatid na nangangailangan ng ganitong malasakit. Ikalima, makibahagi sa mga takda na kaugnay ng ministeryong We Care. Sa buong peryodo ng pag-aayuno ay pakapuspusin natin ang pagtatanghal at pagsusulong ng ministeryong We Care. Kabilang sa mga gawa na dapat na maitaguyod ay ang mga sumusunod: pakikipagkaisa sa community services gaya ng feeding program, tree planting, cleanup drive at iba pa. Pamamahagi ng Godward Magazine, pagsama sa pagmimisyon, paghahandog ng tanging handog na misyunig, pagsasanay bilang Speaker for Christ, pagtuturo ng mga araling pagliligtas. Ika-6, pagbabasa ng Biblia. Bukod sa mga talatang inihanda ng kasangkapang pangasiwaan, sikapin ng lahat na mapasimulan ang ugaling pagbabasa at pagbubulay ng mga banal na kasulatan. Ika-7, hindi paninigarilyo, hindi pag-inom ng alak at pag-iwas sa mga katulad na bisyo sa buong yugto ng ayuno. Upang ganap ng matalikuran ang mga gawang ito, gamitin nating pagkakataon ang ayuno ng bansang banal upang supili ng sarili, batahin ang hilig ng laman at lumaya sa mga gawang ito na hindi man ibinibilang na kasalanan ay hindi rin nakatutulong sa kalusugan ng katawan at pag-unlad bilang Kristiyano. Ika-8, hindi pagkain, labis na panonood ng TV at paggamit ng social media. Ang hindi pagkain sa tiyak na panahon, malabis na panonood ng TV, paggamit ng social media ay ipinapayo na isama ng kapatid sa kanyang personal na pag-aayuno sa buong yugto ng ayuno ng bansang banal. Ang inaasahang resulta ng matagumpay na pag-aayuno ay ang lalong malinis na pamumuhay, pagbubunga ng kaluluwa sa diwa ng We Care Ministry at ang pagdalo at pakikipagkaisa ng buong Bethel sa pasalamat at pagdiriwang ng tipan ng agape. Maispiritong pag-aayuno po sa ating lahat.